Magandang hapon sa inyong lahat. Muli, ito po si Herbert Curia, author, promoter ng Bible Lights Promotions. Kakibat ang ating pananalig sa ating banal na Panginoon Diyos, banal na Panginoon sa Kristo, at kabay ng kaliwanagan ni Banal na Santa Maria, ay ating po binabahagi sa inyo sa linggong ito ang mensahe ng ating banal na Panginoon Diyos. Ang tema ng mensahe ng ating banal na Panginoon Diyos ay ang pagbubuklod ng kapayapaan ng Panginoong Jesucristo sa mundo. Ngayon po ibabasahin ko ito ang mga mensahe ito mula po sa mabuting balita o paghahari ng ating banal na Panginoon Diyos sa pamamagitan ng banal na Panginoong Jesucristo. At ayon po dito kay Apostol San Lucas, Kabanata 6, talatang 27 hanggang 36. Ito po yung mensahe. Ngunit sinasabi ko sa inyo, mga nakikinig, ibigin ninyo ang inyong mga kaaway, gawa ninyo ng mabuti ang mga napupuot sa inyo. Maging mahabagin kayo, kaya ng inyong ama. Ipagpatuloy po natin kay Apostol San Lucas, Kabanata 12, talatang 57 hanggang 58. Ito po ang mensahe. Bakit hindi ninyo mapasiyahan kung alin ang matuwid? Kapag isinakdal ka sa hukuman, makipag-ayos ka sa nagsakdal habang may panahon pa. Baka kalagkarin ka niya sa hukuman at ibigay ka ng hukom sa tanod at ibilanggo ka naman ito. Patuloy po natin sa Taga-Galasya, Kabanata 5, talatang 14 hanggang 15. Ito po ang mensahe. Sapagkat ang buong kautusan ay nauuwi sa isang pangungusa. Ibigin mo ang iyong kapwa gaya ng iyong sarili. Ngunit kung kayo magkakagatan at magsasakmalang parang mga hayop, kayo'y mauubos. Pagpuli po natin sa Taga-Roma, Kabanata 12, talatang 9 hanggang 10. Ito po ang mensahe. Maging tunay ang inyong pag-ibig, kasaklaman ninyo ang masama, pakaibigin ng mabuti. Pag-ibigin kayo na para tunay na magkakapatid. Pagpatuloy po natin sa Taga-Galasya, Kabanata 5, talatang 22 hanggang 23. Ito po ang mensahe. Subalit, ang bunga ng Espiritu ay pag-ibig, kagalakan, kapayapaan, katyagaan, kabaitan, kabutihan, katapatan, kahinaunan, at pagbibigil sa sarili. Walang utos sa ganitong bagay. Ngayon po ay, ito po ang mensahe at salita ng ating banal na Panginoon Diyos. Pasalamatan po natin ang ating banal na Panginoon Diyos, banal na Panginoon Jesucristo, at banal na Espiritu Santo. Maraming salamat po, banal na Panginoon Diyos, banal na Panginoon Jesucristo, banal na Espiritu Santo, at gayon po sa ating banal na Santa Maria. Ngayon po naman ay babasahin ko sa inyo ang mga mensaheng ito mula po rito sa tema na ang pagbubuklod ng kapayapaan ng Panginoong Jesucristo sa mundo. Yan. Nais pong ibabatid sa atin ng ating banal na Panginoon Diyos kung paano tayo niya pinagbuklod o paano tayo niya pinagbuklod mula sa Panginoong Jesucristo. Ganoon tayo pinagbuklod ng ating Panginoong Jesucristo sa kapayapaan. So sa pamamagitan niya at sa isinagawa ng banal na Panginoon Jesucristo, tayo ay kanyang pinagbuklod ang sangkatauhan at para tayo sa pananampalataya sa Panginoon Diyos, binuklod niya tayo para sa ating kaligtasan, para sa ating pananampalataya, kaligtasan at pamumuhay ng mabuti ayon sa kalooban ng ating banal na Panginoon Diyos, na mamuhay tayo ng mapayapa. So ganoon tayo pinagbuklod ng Panginoon Diyos ng mapayapa at tayo ay makapanampalataya ng Diyos. So sa pamamagitan ng kanyang mga gabay o kanyang mga aral na tayo ay yung bawat isa ay magmahalan. So mag-ibigan tayo. Kagaya ng sa 10 utos, ibigin mo yung kapwa mo gaya ng sarili mo. So yung mga bagay na yan ay malinaw na pagbubuklod sa atin sa kapayapaan kung tayo ay may malasakit at pagmamahal sa isa't isa. So yung pag-ibig o yung pagmamahal mo sa kapwa, yun yung kabuuan ng kautusan. Kung nagmamahal ka, hindi mo lalabang yung kautusan o hindi ka gagawa ng masama sa kapwa-tao mo o anumang uri na kasama. Sa gayon, ay mamumuha tayo ng mapayapa, maunlad, walang kaguluhan kung mayroong pagmamahal sa kapwa-tao. So malinaw agad doon na tayo pinagbuklod niya sa pag-ibig, sa kapayapaan. Sa gayon tayo ay mapamumuhay ng mapayapa, maunlad. So yan. At kailangan maging tunay yung ating pag-ibig at pasok naman natin yung mga masasama. So tayo ay mag-ibigan na parang tunay na magkakapatid sa
pamamagitan ng spiritual na pananampalataya natin kay Panginoon Diyos. Yan. Kaya tayo ay pinagabayan niya sa Espiritu. Sa pag-ibig sa Espiritu, tayo ay pinagbuklod sa isang Espiritu sa pag-ibig para sa buklod ng kapayapaan. So yan. Kaya tayo ay mula dito sa pagbubuklod ng Espiritu, ang katumbas ito ay kapayapaan, tayo ay nagagabay sa kapayapaan. Kahinahunan yan, mahal yan. Kaya tayo ay pinagkakaisa ng Panginoon Kristo ng Panginoon Diyos ay isang Espiritu sa Banal na Espiritu Santo. So tayo ay, yung mga Kristiyano na tayo ay mayroon. Ang Espiritu Santo ay sumasa atin. So tayo ay iisa sa Espiritu Santo at paniniwala kay Panginoon Kristo. Sa gayon, kung tayo ay nabubuklod diyan, ay tayo ay ang dulot nito ay buhay, pag-ibig, yan, kapayapaan, magandang pamumuhay sa ating pananampalataya kay Panginoon Diyos. So, yan, ganyan tayo pinagbubuklod ng ating Panginoon sa Kristo sa ilalim ng kanyang paghahari para pananampalataya natin kay Panginoon Diyos. So, tayo ay ang Panginoon sa Kristo, tinilaga siya ng Panginoon Diyos para pagharian tayo, pagbukulorin tayo, para manampalataya tayo kay Panginoon Diyos. So ngayon sa ilalim ng paghahari na yan, siyempre kinakailangan, kumbaga man sa ating gobyerno, may peace and order. So mapayapa tayo pagbubuklod niya. Tapos, doon sa pagbubuklod na yan, siyempre spiritual yan. Meron tayong spirit sa isang katawan, at mamumuhay tayo maka-spiritual ayon sa kalooban ng Panginoon. Parang panlangit na pumuhay. So even though tayo ay namumuhay sa sanlibutan sa laman, sa katawang ito, pero tayo namumuhay baka spiritual. Magmamahal, yung ay magmaliit, magnanakaw, kabutihan, mga talon, yan ay mga pumuhay baka spiritual. Yan ganyang pamumuhay. So ganyan tayo pinamumuhay ng Panginoon Diyos para pamumuhay ka lang. Bagamat mayroong mga, siyempre mayroon tayo, hindi ko pang pamumuhay ng makalupa. Pero may gabay nga dyan para yan ay sumusunod sa makalangit na gabay ng Panginoon. Halimbawa, yung pag-aasawa. So, yun ay para maiwasan yung last doon. So, at yan ay gift for proliferation ay mayroong sinasabi mag-aasawa. Hindi gagamitin yun doon sa outside marriage sex. Kapag outside marriage sex, last na yun, makalaman na yun. Pero pag sa loob ng pag-aasawa, gift yun. Yung ay reproduction. So, yun lang kasimple. So, yun ay banal at spiritual na ginagawa natin bagamat sa pagiging isang tao. So gabay para sa gayon ay may maka-spiritual tayo pamumuhay inside marriage kung pagdating doon sa repro. Pero pag nag-repro ka outside marriage sex, makalaman na yun. Hindi na yun spiritual. Kasalanan na siya ngayon sa Panginoon Diyos. So ganun tayo pinamumuhay niya. Yung ating makalaman na tayo ay binabago niya para tayo ay maging banal, maka-spiritual ng mundo. So kaya nga kung mapupunan mo yung gabay ng Panginoon sa Kristo, yung ugali natin binabago. Yung ugali natin binabago para tayo ay hindi gumawa ng masama, para tayo ay makapanampalataya sa Panginoon Diyos. At yung pagbabago ng ugali niya, pananampalataya natin, nasusunod natin siya. Halimbawa ngayon, makumuhay spiritual, mahinahon ka, mabait ka. Diba parang ang bata na inosente, pero matanda ka mag-isip. Matanda ka mag-isip na ikaw ay focus on mabuti, makatarungan. Pero yung puso mo ay para sa bata, innocent, yung walang kasalanan ika. Parang ganun dapat. So, ikaw ay yung ugali mo syempre. Kailangan mabait ka, mahinahon ka, hindi mo mapagsalita ng masama, yung mga ganun na mga pag-ugali. Sa gayon, naiiwasan natin na mag-asala gumagawa ng masama na labag sa kalooban ng Panginoon Diyos. Even in ginawa niyong pamahalaan, yung mga legality, so hindi natin hindi natin malalabag yun from a simple non-legal na mga masama. So meron kasing pwede tayo maging masama kahit hindi tayo lumalabag sa batas. So doon pa lamang yung masamang ugali mo bago na, yung pang paglabag sa batas, lalo mo na masusunod yun kung ikaw ay may magandang kalooban. And how Jesus Christ mold us from a good behavior para tayo ay mamuhay na mapayapa. If everyone has a good behavior according to Jesus Christ teaching o gabay ng Panginoon sa atin, so mapayapa tayo makapamuhay. Definitely maraming hindi naniniwala, iba't iba ng pananampalataya at may nagkakamali at natutugsunod nyo. So
So ang equals, so yun, nagkakaroon ng gulo, self-interest, nagkakaroon ng problema. Kaya dapat tayo ay pabuklod sa Panginoon Kristo para mamuhay tayo sa kapayapaan, sa isang espiritu, kapayapaan ang mangyayari sa atin. So sana ay tayo ay magabayan lahat, lalo ang siya tayo magabayan para makapamuhay tayo ng mapayapa. Magabayan ang lahat ng Panginoon Kristo para mamuhay ng mapayapa. At tayo ang banal na Panginoon Kristo ay pinangangalagaan niya yung ating buhay, yung ating espiritu, para tayo ay silalim ng kanyang paghahari, para tayo ay makaisa doon sa ganap na paghahari ang nasa buhay naman ng hanggat from 1,000 years to eternity, ay makaisa tayo doon. So pinangangalagaan niya yung buhay natin, yung ating espiritu ng Panginoon. So nilagay siya dyan ng Panginoon Diyos. So ngayon ang kailangan lamang natin ay manampalataya at sumunod mula doon sa mabuting aral. If doon pa lamang sa aral, malasusunod na natin yung magkakaigin na tayong lahat doon. Siyempre may ginagabayan din yung nakapangyarihan sapagkat hindi naman lahat sumusunod. So tayo ay pinangangalagaan niya dyan para tayo ay malampasan natin yung pamumuhay na ito na siyempre tayo ay bilang isang tao, so meron tayong pinaharap sa pamumuhay na ito. At kung halimbawa naman yung so bali ano yan, kapag halimbawa para maiwasan yung kaguluhan ng isang bansa, isang tao, from individual to a country, ano ba ginawa nga ng masama, so para maiwasan yung kaguluhan, sinasabi nga yung mahabag ka, magmahal ka. So yun, in vice versa, sa pangkalahatan kasi kung nagmamahal ka, mahabagin ka, hindi ka gagawa ng masama sa kapatao mo. Ngayon, ikaw ngayon ginawa ng masama. So ano ang gagawin mo ngayon? So kung nagmamahal ka, mahabag ka, wag kang gaganti. Sa halip na mahabag ka dun sa gumagawa ng masama sa iyo, even a country or even from an individual. So ang gagawin mo ay siya ay iyong pangangaralan, gagabayan mo siya sa mabuti para magbago. So ganoon lang kasimple yun. Ngayon, kung magagabayan mo siya sa isang mahusay na konversasyon, so ngayon kung ikaw ay ginagawa na ano ba, pinagtatangkang ka, mabigat na masama, so iwasan mo lang siya. Sa magandang pagkakataon mo siya harapin. Bilang ikaw ay magtitimpi ka, maging mahinahon ka, para maiwasan mo yung ano ba, ina-atake ka, para maiwasan mo ikaw ay gumanti, ganung mga bagay. So hanggat magagawa mong umiwas sa ganung mainit na sitwasyon, ay iwasan mo. Kung makapagpapairal ka ng saway, pairalin mo yung saway. Yun. So ngayon ay yun yung ating maiharap sa kanya. So ngayon, in vice versa nga ay hindi tayo dapat gagawa ng masama sa ating kapwa. At kung halimbawa, kung ikaw ay nagkasala doon sa kapwa-tao mo, dapat makikipag-ayos ka. Halimbawa, ikaw naman yung gumawa, nalabag mo yung mabuting balita o yung kalooban ng Panginoon Diyos, nagawa mo ng masamang kapwa mo, nasapak mo dahil naiiyamot ka sa kanyang pagmumukha, kaya sinapak mo ngayon, nagkasala ka sa kanya ngayon. So ngayon ay dapat ay maituwid mo yung sarili mo, magbalik loob ka, makipag-ayos ka dun sa tao na nagawa mo ng masama, anumang uri ng kasamaan, ay magbalik loob ka sa Diyos, dumasal ka na ikaw ay tulungan niyang makahingi ng kapatawaran kung sa kanino ka nagkasala. Ganon dapat yun. Kasi ganon yung nais ng banal na Panginoon Diyos. Kasi hindi ka, kapag magdarasal ka kasi, ay ganon dapat ay hingi ka ng kapatawaran muna doon kung kanino ka nagkasala. So ngayon, wala ka pagkakataon, nagdasal ka sa Panginoon, hingi ka ng kapatawaran, at nabigyan ka ng pagkakataon na ikaw ay makahingi ng kapatawaran doon. Kasi nga, kapag kasi ganon yung nangyayari, either doon sa isang normal na tao, isang pang-karaniwang tao, o gobyerno ka nagkamali, at risk yung buhay mo. Kasi nga, nagkamali ka. So, pwedeng may ibang tao gagawa ng masama sa iyo, o ikaw ay maaaring mapahamak, o pwede kang gantihan din ng kapwa-tao mo, or yung gobyerno ay pwedeng supilin ka, o ipasupil ka sa gobyerno kung ikaw nagkamali. So, ngayon, kaya kinakailangan ay makikipag-ayos ka, kagaya nangyayari doon sa mga Galileo, Galileo na napahamak, pinapatay ni Pilato because may kasalanan sa gobyerno, na-after siya, minamanhunt siya. Yung tapos vulnerable din siya
yung mga tao nagkakamali sa mga sakuna. So yun. So kaya kung tayo ay nagkakamali, magbalik loob tayo sa Diyos, humingi tayo ng kapatawaran kung ano yung tayo nagkamali para in a practicality, kinakailangan natin yun, hindi basta dadasal lang. Kasi isang example yung nangyari sa Galilee, kapag nagdasal ka, ay po pwedeng ikaw pwedeng hindi ka pakinggan ng Diyos kasi nga may kasalanan ka. So yung pagbalik loob mo, sasamahan mo ng ganun para hindi ka vulnerable, hindi ka mapahamak. So kung wala kang way, dumasal ka sa Panginoon Diyos ng way mo. At siguro naman ay ikaw ay pagbibigyan ng Panginoon Diyos para magkaroon ka ng way para makapag-settle ka doon sa mga bagay na yan. So yun ang mga mangyayari sa iyo. So ganoon. At kasi ang mangyayari, halimbawa may kasalanan ka, pwede ka niyang ireklamo eh. So sabi nga niyo, baka ikaw ay hilahin niya pagputang hukom, ikukulong ka. Hanggat pananagutan mo ang bawat sentimo, kasalanan mo. Kung ikaw ay nagkakamali doon sa kapwa mo, labag sa batas yun, ibig sabihin ng Panginoon, sorry sa ro. Yung practicality, ganun naman, di ba? Pag nagkasala ka, pag dirimanda ka, afterin ka, di ba? So pag nagkamali ka ng interaction doon sa gobyerno, hindi mo mapapa ng masama, di ba? So yun, ganun ka, no? Kahit magdasal ka pa, ay maaaring hindi ka pakinggan ng Diyos kasi nga gumagawa ka ng mali. So ngayon, kinakailangan ay idalangin mo na ikaw ay makasettle ka dun sa mga yan para hindi ka mapahamak. So, at maaari kang pagbigyan ng Panginoon Diyos dyan. Depende doon sa kaya gano'n ang maging panalangin. So sa gayon ay mapagbibigyan ka niya. So wala kaguluhan na mangyayari. So kasi kaguluhan niya kasi gumawa ka ng mga masama, aafterin ka. So yan, diba? Kaya kapag na-after ka, so gulo yun. Kaya kung makipaglaban ka pala, diba? So kaya gano'n kaya tayo, yan ang gabay sa atin ng Panginoon Diyos, pinagbubuklod niya tayo sa pag-ibig para magkaroon tayo ng kapayapaan. Ginagawa tayong mainahon, mapagpasensya para hindi tayo mag-aaway, individual, grupo, bansa. So dadaanin natin sa inahon niya, diba? Para hindi nagkaklas yung magkabilang panig, may conflict, sa hindi pagkakaintindihan, pag-uusapan, diba? So kung nag-itis na yung mali, so andyan yung patawad, pasensya, usap, o ano yun, diba? Or mayroon ng gobyerno para diyan kung paano mangyayari. Kasi nga, lalo na kung hindi tinatantanan ng isang tao ang kanyang kasamaan. Patuloy na gumagawa. Kaya ginawa yung gobyerno para doon. So ikaw naman, bilang mga tao, kagaya ng ating mga nakaraang mga gabay, so hindi ka gaganti. Kapag ginagawa ka ng masahang at magagawa, may iwasan mo, pagbabaguhin mo lang siya, yun lang ay harap natin sa kanila. So ngayon ay kung ay magbago, iwas ka ng iwas, pwede kang nilapit sa gobyerno para disiplinahin ng gobyerno sila. Yung mga in-demand lang. So, kaya ngayon ay kapag yung gumagawa ng masama ay isang gulo na yan. So ngayon ay disiplinahin siya ng gobyerno para siya ay paging matubig. So, kaya yun ang magiging kapahamakan niya kapag siya ay lalo pang gumawa ng hindi mabuti. So kaya tayo ay matuto, magabayan tayo ng Panginoong sukli sa matuto tayo magmalasakit, magmahal para hindi tayo gumagawa ng mali, para tayo ay palawak palagi ang pag-iisip natin, maging makatarungan tayo. Sa gayon, maiwasan natin yung paggawa ng hindi mabuti sa kapwa-tao mo, or maiwasan din naman natin na tayo ay gumanti, o maiwasan natin na tayo ay gumawa rin ng anumang bangin hindi maganda kung tayo naman na nagawa ng mali. So kung gano'n, kasi nga dapat ay malinaw na tayo ay ang ating iaharap lamang ay pag-iwas or pangangaral para kung saan nagkakamali, para matuwid siya, mapagbago siya, ang gano'n lang, pagbabago. Ngayon, may gobyerno, kung patuloy, mabigat, may gobyerno para baguhin siya. Sila yung mabahala magpaira ng kapayapaan kung meron ganong klase ng gulo sa iyo, sa marami, sa mga bagay. So yun, kaya sana ay magabayan ng bawat individual at ang buong mundo ng kapayapaan sa pamamagitan ng Panginoon Jesucristo mula dito sa ating pagmamalasakit at pagmamahal sa isa't isa. So tayo ay mabuklod ng Espiritu Santo sa pananampalataya natin sa Panginoon na sumambuhay tayo ng mapayapa sa pananampalataya natin kay Panginoon Jesucristo kay Panginoon sila rin naman yung pag-aaral. So yan ang kapayapaan. Tatamuin natin ang ibayong kapayapaan in faith in Jesus Christ, in faith mula doon sa mabuting balita. So yun,
at sa gabay ng kanyang kapangyarihan tayo ay gabayan niya. So yun. Ah, so muli, sana ay nagabayan naman kayo at ng mabuting balita ng Panginoong Kristo at patuloy na niyang mapangalagaan ng inyong buhay, ang ating buhay at espiritu at sa pang-araw-araw natin ang kaligtasan spiritual at mga sa inak na kaligtasan o mula pang-araw-araw na kaligtasan, mga sa inak na kaligtasan, tayo ay patuloy na mapangalagaan ng Panginoong Kristo. Iyan niya tayo sa lahat ng uri ng kasamaan mula sa paggabay ng mabuting balita. Sana naniwalagan kayo ng Panginoong Kristo at kayo ay maligtas. Yan, at magabayan kayo sa inyong pang-araw-araw na buhay. At sana patuloy tayong gabayan ng kaliwan ng kaliban ng Santa Maria, pagtulog ng Isugo, at gabayan tayo sa ating pagsasabuhay ng mabuting balita sa pananampalataya natin kay Panginoon Kristo at sa pananampalataya kay Panginoon. So, yun. Sana palagi niya ang Isugo ang banal na Santa Maria. Pagliwanagan tayo at pagmilagroan tayo palagi ng banal na Santa Maria sa ating pagbabahagi ng mabuting balita. Yan. At tayo gabayan niya sa pagpapahira ng kapayapaan sa buong mundo at tayo ay mamuhay ayon sa mabuting balita. Nang mapayapa at ligtas tayo sa lahat ng uri ng kapahamakan kapahamakan at hindi mabuting pamumuhay o kaguluhan. So, at muli doon sa interperpetuity, sana patuloy na magabayan yung bawat mga relihiyon at lalo-lalo na yung mga Kristiyano na tayo ay nakaisa sa interperpetuity. Iba't iba man yung way natin in God, in Jesus Christ to God, ay tayo ay patuloy pa rin mabuklod at magunawaan sa ating mga relihiyon. Tayo mabuklod sa marami pa rin tayo mabuklod sa pag-unawaan ng ating mga at magkaroon pa rin tayo ng unity, peace, love, pagtutulungan doon sa ating mga iba't ibang mga religion. So, yan ay aral ng ating mga religion at kagaya niyan, gabay ngayon na yung tayo ay mapahiran ng kapayapaan at maiwasan natin yung kaguluhan through different religious perspective belief na nakakaaway-away. Maiwasan natin yung sigalutan na uwi sa karahasan. So tayo ay nabubuklod at tayo ay nagmamahal pa rin sa iba't ibang mga religion na at mahusay na tayo ay nagkakaroon ng interperpetuity para sa gayon ay nauunawaan natin yung bawat mga paniniwala. So ganoon. At lalo na yung mga Kristiyano ay tayo ay sa iba't ibang mga pananampalataya in interperpetuity ay sama-sama pa rin natin na nagagabayan ng sangkatawan sa kaligtasang spiritual mula sa kasamaan mula dito sa ating interperpetuity, magkakaiba man tayo ng way. So, at doon sa CBCP Vatican Church, patuloy po kayong maliwanagan ni Banal na Santa Maria at patuloy niyong pagpuplurin ang sangkatauhan sa pananampalataya sa Panginoon Diyos mula Panginoon Kristo at mabuting balita. Sa ating munting kakayanan, sana patuloy tayong gabayan ng ating Banal na Santa Maria ng kanyang milagro, ng kanyang pagmimilagro, aparisyon sa kaliwanagan at gabayan tayo sa ating pagbabahagi ng mabuting balita. Yan. At kayo ay magabayan, maliwanagan sa pagtalima nito at sana patuloy tayong gabayan ng kapangyarihan ng Panginoon Kristo, Panginoon Diyos, Banal na Espiritu sa ating mga paghihimala, yan mula kay Banal na Santa Maria, sa gabay natin sa pamahalaan. Sa lahat mula mabuting balita, lalong-lalo sa pamahalaan. Magabayan natin yung pamahalaan ng mabuting balita at ang kanyang kapangyarihan at ito ay tumalima sa mabuting pamamahala at para sa paglilingkod niya sa kanilang nasasakupan. Kaya mga pamahalaan, maliwanagan kayo ni Mother Mary ng mabuting balita at mamahala kayo ng mabuti, matuwid. Tugunin niyo yung karapatan ng tao, patas na hustisya, sa gayon ay makikinabang ng mamamayan, makapamumay sila ng mabuti, matuwid, at ayon sa karapatan ng tao, at maunlad, mapayapa. So at higit sa lahat, makakapanampalataya sila sa ating Panginoon Diyos mula sa Panginoon Yesus Kristo. Muli, sana ay patuloy tayong papalain, protektahan ng Panginoon Diyos ang bansang ito at ang buong mundo. Sama-sama tayong ayong mamuhay sa mabuting balita. Patuloy na kayo aking hinikayat na manampalataya at magpuri sa ating Panginoon mula Panginoon sa Kristo at magpasalamat tayo palagi sa Kanya sa pagpapala niya sa atin. At nga po sa inyo lahat at God bless you.